Isang field trip sa Pilipinas? Isang malaking biro. Anong makikita natin sa isang bansang wala, kahit isang Nobel Prize sa agham? Kaming mga piling mag-aaral mula sa Germany na inaasahang makakapasok sa mga prestihiyosong unibersidad ng Ivy League, ay gumuho ang mundo sa loob lamang ng unang 30 minuto sa Ninoy Aquino International Airport. Hindi ka panipaniwala ang mga Pilipino. Walang sino man sa amin ang nakaisip na salupain ng Timog Silangang Asya na dati naming minamaliit. Ang mga napakatalinong isipan mula sa Germany ay matatagpuan ang pinakamalaking pagbabago sa kanilang buhay. Ngayon, naiintindihan ko na kung gaano ako naging mayabang at makitid ang pag-iisip. Ano ang nagdulot ng ganitong kalaking pagbabago sa mga nangungunang henyo ng Germany? Ang 7 araw na kamangha-manghang. Kuwentong ito ay magsisimula na. Kumusta sa lahat? Ako si Maximilian Hohenzollern, isang senior high school student sa Host Gymnasium sa Heidelberg, Germany. Marahil ay hindi ninyo pa naririnig ang pangalan ng aming paaralan. Di ba? Ngunit kung sasabihin ko ito, marahil ay malalaman ninyo ito ang nangungunang high school sa Germany na may 85% acceptance rate sa mga universidad ng Ivy League. Ako mismo ay nakatanggap na ng maagang alok ng pagpasok mula sa MIT. Ang aking mga kaibigan ay inaasahan ding makapasok sa Harvard, Yale, at Stanford. Kami ang kinabukasan ng Germany, ang mga talentong mamumuno sa mundo. Ngunit noong Mayo 2024, nakatanggap kami ng isang balitang parang kidlat. Sa lahat ng mga mag-aaral, ikinalulungkot kong ipaalam na ang ating field trip sa Silicon Valley ay kinansela. Ang mga salita ng aming punong guro ay nagdulot ng kaguluhan sa buong bulwagan. Dahil sa mga isyu sa budget, ililipat natin ang ating biyahe sa Pilipinas. Pilipinas? Tanong ni Katarina na may hindi makapaniwalang mukha. Si Katarina ay nagbabalak na mag-apply sa Harvard Medical School at mayroon ng isang research paper na nailathala sa prestihiyosong journal na Nature. Oo, Pilipinas. Mananatili tayo sa Maynila sa loob ng 1 linggo. Sandali po. Itinaas ni Lucas ang kanyang kamay. Sa halip na pumunta sa Silicon Valley para bisitahin ang Google at Apple, ano po ang makikita natin sa Pilipinas? Mayroon din akong parehong tanong. Number 9, may naumpula po. Mayroon din akong parehong tanong. Mayroon din akong parehong tanong. Mayroon din akong parehong tanong. Bukod sa turismo, ano pa ang mayroon sa Pilipinas? Adobo at lechon? Araw-araw? Sabi ni Elena habang tumatawang mapang-asar. Siguro gusto nilang maranasan natin ang maalinsangang klima ng tropiko. Nagbuntong hininga ang punong guro. Mga anak, ang Pilipinas ay isang bansa rin na maraming mapupulot na aral. Anong aral po? Tanong ko. Malapit na kaming pumasok sa mga nangungunang unibersidad sa mundo. Ano ang matututunan namin sa isang bansang tulad ng Pilipinas? Nang gabing iyon, magulo ang aming dormitoryo. Nakakabaliw? Inis na sabi ni Katarina. Abalang-abala ako sa paghahanda para sa panayam ko sa Stanford Medical School, tapos sasayangin ko ang 1 linggo sa Pilipinas. Tama. Pag-aalinlangan ni Lucas. Mas gugustuhin ko pang gamitin ang oras na iyon para maghanda para sa urban design competition. Si Elena naman ay agad na tumawag sa kanyang mga magulang. Papa, pinapapunta kami ng eskwelahan sa Pilipinas sa halip na sa Silicon Valley. Hindi ba't katawa-tawa iyon? Ngunit hindi nagbago ang desisyon ng paaralan. 1 araw bago ang biyahe, napilitan kaming mag-impake. Hayaan na, 1 linggo lang naman, mabilis lang yan. Buntong hininga ni Katarina. Oo, isipin na lang natin na bakasyon ito. Kibit balikat ni Lucas. Sa eroplano, sinubukan kong magsaliksik tungkol sa Pilipinas. Ang GDP ay nasa ika-22 sa mundo. Ang per capita income ay humigit kumulang 3,600. Hindi masama para sa isang developing country, ngunit malayo pa rin kung ikukumpara sa Germany o Amerika. Tingnan ninyo ito. Ipinakita ni Elena ang kanyang telepono. Masipag mag-aral ang mga estudyanteng Pilipino, ngunit karamihan ay rote memorization lang, walang pagkamalikhain. Ayan na nga ba? Ngumisi si Katarina. Ganoon kasipag mag-aral pero wala pa ring Nobel Prize. Sumang-ayon din ako. Dapat mag-aral ng epektibo tulad natin.
Anong silbi ng pagiging masipag lang? Pagkatapos ng 14 na oras na biyahe, dumating kami sa Ninoy Aquino International Airport. Isang linggong pagtitiis na lang. Sabi ko sa aking mga kaibigan, hindi namin alam noon ang linggong ito ang magiging pinaka-hindi malilimutang karanasan sa aming buhay. Pagdating namin sa Naya, habang naghihintay para sa immigration, sinabi ni Katarina na kailangan niyang gumamit ng banyo. Naghintay kami at tiningnan ang paligid ng airport. Sa totoo lang, hindi naman masama ang unang impresyon. Pag-amin ni Lucas, mas malinis at mas malawak kaysa sa inaakala ko, halos kapantay ng Munich Airport. Medyo nagulat din si Elena. Halo ng gu? Adda. Ngunit lumipas ang 15 minuto, hindi pa rin bumabalik si Katarina. Anong nangyari? Nag-aalalang. Nag-text ako sa kanya. Sakto namang tumatakbong pabalik si Katarina, putlang-putla ang mukha. Naku! Nawawala ang pitaka ko. Ano? Gulat kaming lahat. Naiwan ko yata sa banyo. Nasa loob ng kanyang Hermes wallet, ang 2,000 euros na cash at lahat ng kanyang credit cards. Ang pitakang iyon ay isang regalo sa kanyang kaarawan na nagkakahalaga ng 5 euro. Halika na! Hanapin natin! Nang akma kaming tatakbo pabalik sa banyo, isang janitress na nakauniporme ang nagmamadaling lumapit may iwinawagayway sa kanyang kamay. Ma'am, sir, sa inyo po ba ito? Nasa kamay niya ang Hermes wallet ni Katarina. Oh my God, my wallet! Halos maiyak sa tuwa si Katarina. Nanginginig niyang binuksan ang pitaka. At nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkamangha. Lahat ay naroon pa rin. Ang cash, ang mga credit card walang kulang kahit isa. Ngumiti ang janitress nang may kabaitan. Salamat sa Diyos. Sa susunod po, mag-ingat kayo. At akma na siyang aalis. Nang hindi humihingi ng anumang pabuya. Sandali po! Agad na kinuha ni Katarina ang isang Yuno bill mula sa kanyang pitaka, ngunit mabilis itong tinanggihan ng janitress. Naku, wag na po ma'am. Walang anuman po iyon. Lahat kami ay natulala. Paano nangyari iyon? Kung sa Berlin ito, siguradong wala na yon. Hindi makapaniwala si Lucas. Si Elena ay ganoon din ang pagkamangha. Ako naman ay hindi makapagsalita. Sa Germany, ang ganitong pangyayari ay halos imposible. Isang pitakang nagkakahalaga ng 1,500 euros kasama ang cash ay isinauli ng buo. Habang nasa immigration, hindi kami tumigil sa pag-uusap tungkol dito. Lahat ba ng Pilipino ay ganito? Nagdududa pa rin si Katarina. Ang mas nakamamangha pa ay ang proseso ng immigration. Ang sistema ng e-gates ay napakabilis at epektibo. Wow! Mas mabilis pa kaysa sa Germany, bulalas ni Lucas. Pagkatapos naming makuha ang aming mga bagahe, isang Pilipinong tour guide na ang naghihintay sa amin. Magandang araw. Mga mag-aaral ng Host Gymnasium. Welcome sa Pilipinas! Ang nakakagulat, napakahusay niyang magsalita ng Aleman. Ang galing ninyong mag-German! Paghanga ni Elena. Nag-aral ako sa Germany ng 5 taon at nagturo ako ng Filipino sa University of Frankfurt. Ngumiti siya at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Kuya Jose. Habang papunta sa hotel, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang expressway ay maayos ang pagkagawa. Ang mga sign ay malinaw na may kasamang Ingles. Ang Naya ay palaging nirarango bilang isa sa mga pinakamagandang airport sa mundo. Paliwanag ni Kuya Jose. At ang seguridad sa mga malalaking lungsod ng Pilipinas ay napakahusay. Ang nangyari sa inyo kanina, na may nagsauli ng gamit, ay pangkaraniwan dito. Talaga po? Tanong ni Katarina. Kumusta naman po ang crime rate? Ang crime rate ay humigit kumulang 5.3 insidente bawat 100,000 katao. Maaaring mas mataas ito ng kaunti kaysa sa Germany. Ngunit ang antas ng kaligtasan sa pang-araw-araw na buhay para sa mga turista ay napakataas. Nagkatinginan kami, mas mataas kaysa sa Germany, ngunit ligtas. At ang mga babae ay maaaring maglakad mag-isa sa gabi sa mga Central Business District at tourist areas. Ang pampublikong transportasyon ay umaandar hanggang hating gabi at ang mga convenience store ay bukas
24:57 kahit saan. Totoo po? Mga babaeng naglalakad mag-isa sa gabi? Nagdududang tanong ni Elena. Oo. Ang anak kong babae na umuuwi galing sa tutorial ng sampeng ng gabi ay sumasakay mag-isa sa MRT pauwi. Hindi ako nag-aalala. Nooy bumulong sa akin si Lucas. Hoy, parang hindi ito ang lugar na inaakala natin. Ganoon din ang pakiramdam ko. Minamaliit namin ang Pilipinas, ngunit tila hindi ito tulad ng aming inaakala. Pagdating sa hotel, pagkatapos ilagay ang aming mga gamit, nagpatuloy kami sa pag-uusap tungkol sa nangyari sa airport. Baka swerte lang, sabi ko. Ngunit umiling si Katarina. Hindi. Kitang-kita sa mata ng janitress na iyon. Para sa kanya, iyon ang tamang gawin. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Anong klaseng bansa ba talaga ang Pilipinas? Ang mga prejudice sa isip ko ay nagsisimula ng magkalamat. Sa unang gabi, hindi kami makatulog dahil sa jet lag. Alauna na ng umaga, pero dilat pa rin ang aming mga mata. Gutom na ako, reklamo ni Lucas. Ako rin. May makakainan kaya tayo? Nagsimulang maghanap si Elena sa kanyang telepono. Bigla, sumigaw si Katarina sa pagkamangha. Uy, ang daming convenience store at coffee shop dito na bukas. Due siya pantro. Alauna ng umaga? Hindi ako makapaniwala. Sinuri namin ulit. Totoo nga. Sa paligid ng Bonifacio Global City, BGC, may dose-dose ng lugar na bukas pa rin. Nagsimula kaming maging mausisa. Sa Germany, halos walang tindahang bukas sa gabi. Gusto ninyong tingnan? Suhestiyon ko. Ligtas ba? Baka delikado. Nag-aalalang tanong ni Elena. Nag-text kami kay Kuya Jose at agad siyang sumagot. Walang-wala kayong dapat ikabahala. Ligtas dyan, mga anak. Sige lang. Umalis kami sa hotel na may kaunting pag-aalinlangan. Ngunit pagdating namin sa BGC High Street, napanganga kami. 2:00 ng umaga, maliwanag pa rin ang mga kalsada. Maraming tao ang naglalakad. Totoo ba to? Bulalas ni Lucas. Ang mas nakakagulat. Maraming babae na naglalakad mag-isa, naka-earphone sila, nagse-cellphone, walang bakas ng pag-aalala. Tingnan ninyo, yung babae, mag-isa lang siya. Hindi makapaniwala si Katarina kung sa Berlin to. Hindi mo maiisip, umiling si Elena. Pumasok kami sa isang malaking coffee shop. Nakakagulat ang laki nito. 2:00 ng umaga, halos puno na ang mga upuan, at karamihan sa mga tao ay nagbabasa. Oo, mga libro at dokumento ang nakakalat sa kanilang mga mesa. Mula sa mga high school student, mga mag-aaral sa kolehiyo, hanggang sa mga young professionals, nagbabasa ng 2:00 ng umaga. Kinusot ni Lucas ang kanyang mga mata. Nakahanap kami ng isang bakanting mesa at tinanong namin ang staff habang umo-order ng kape. Lagi po bang ganito karaming tao dito? Mas marami pa po pag finals week, sir. Bukas po kayo? 24/7? Opo. Tumingin sa paligid si Katarina. Ang safe ng pakiramdam. Ang daming babae. Nooy isang Pilipinang estudyante sa kabilang mesa ang kumausap sa amin. Mga dayuhan po ba kayo? Saan po kayo galing? Germany. Sagot ni Elena. Wow! Germany! Gusto ko ring makapunta dyan. Pero sabi nila, delikado raw sa gabi. Totoo po ba? Nagkatinginan kami. Iniisip ng isang Pilipino na delikado ang Germany. Kailangan lang mag-ingat sa gabi. Pag-amin ko. Sa Pilipinas, sobrang ligtas. Araw-araw akong nandito para mag-aral ng ganitong oras. Kahit maglakad ako ng 30 minuto pa uwi, hindi ako natatakot. Mag-isa ka lang? Manghang tanong ni Katarina. Oo naman. Lahat naman dito ganoon. Pagkatapos niyang bumalik sa kanyang mesa, uminom kami ng kape na tulala. Hindi biro ang bansang ito. Seryosong sabi ni Lucas. Pauwi sa hotel. Marami pa kaming nakita. Sa tapat, may isa pang convenience store kung saan may kumakain ng instant noodles at may mga food cart na nagbebenta ng inihaw. Ang mga bus sa BGC ay umaandar pa rin.
isang 24-hour city. Totoo pala, paghanga ni Elena. Biglang huminto si Katarina. Tingnan ninyo, sa tapat, may 2 pulis na nagpapatrolya. Patrol sa gabi, sabi ko. Ngunit itinuro ni Katarina ang isang dalagang dumaan sa harap ng mga pulis nang walang anumang pag-aalala. Sa Germany, kahit makakita ka ng pulis sa gabi, hindi ka pa rin mapapanatag. Pero dito, tila itinuturing silang tunay na tagapagtanggol ng mamamayan. Pagbalik sa hotel, nagtipon kami sa lobby. Puro nakakagulat ang nangyari ngayon, sabi ko. Mula sa nahanap na pitaka sa airport, tumango si Katarina. Mga babaeng naglalakad mag-isa sa gabi. Kamangha-mangha, dagdag ni Elena. Akala natin galing tayo sa isang developed country. Pero may mga bagay dito na tila mas developed pa. Seryosong sabi ni Lucas. Kailangan kong aminin yan. Nang gabing iyon, mahigit 3:00 na ng umaga bago ako nakatulog. Inisip ko na ang Pilipinas ay hindi lang isang bansa ng mga magagandang tanawin. Ang kaligtasang ito, marahil, ang tunay na sukatan ng sibilisasyon ng isang bansa. Anong mga sorpresa pa kaya ang naghihintay sa amin bukas? Sa ikalawang araw, nagpasya kaming bisitahin ang University of the Philippines sa Diliman. Siguradong hindi ito maikukumpara sa Harvard o MIT, mayabang na sabi ni Lucas. Siyempre, tingnan mo lang ang World University Rankings. Ang mga papasukan nating eskwelahan ay nasa top 10. Sang-ayon ni Elena. Ngunit pagpasok pa lang namin sa tarangkahan ng UP, may naramdaman na kaming kakaiba. Napakaganda ng campus, puno ng mga mayabong na puno ng akasya. Ang mga luma at modernong gusali ay magkahalong maganda. Wow! Mas maganda kaysa sa inaakala ko. Pag-amin ni Katarina, dinala kami ni Kuya Jose sa College of Engineering, sa Artificial Intelligence Laboratory. Hi! Ako si Miguel. Isang third-year computer science student. Isang estudyante ang sumalubong sa amin. Perpekto ang Ingles. Parang isang katutubong nagsasalita. Ililibot ko kayo sa lab. Kung may tanong kayo, huwag kayong mahiya. Pagpasok sa laboratorio, muli kaming namangha. Kumpleto at moderno ang mga kagamitan. Maraming proyekto ang sabay-sabay na isinasagawa. Ano yan? Tanong ni Lucas. Itinuturo ang isang malaking server rack. Isang large language model na dinedevelop namin. Ito'y isang AI na dalubhasa sa mga wika ng Pilipinas. Sa ngayon, halos kapantay na nito ang antas ng Google o OpenAI. Gawa yan ng mga undergraduate students? Tanong ko, nang may pagkamangha. Oo, 12 kami sa grupo, lahat kami estudyante. Ang mga propesor ay nagsisilbing tagapayo lang. Nooy nagtanong si Katarina, pwede ko bang makita ang laboratorio ng College of Medicine? Siyempre, may kaibigan ako doon na medical student. Tatawagan ko lang. Makalipas ang 30 minuto, nasa laboratorio na kami ng College of Medicine. Ang nagtour sa amin ay si Clara, isang second-year medical student. Ito ang aming stem cell research laboratory. Nakita niyo ba? Yung paper na napublish namin sa Nature last year, nanlaki ang mata ni Katarina. Gawa yun ng UP. Nasite ko pa ang paper na yan. Talaga? Anong field ang research mo? Nagsimula silang mag-usap tungkol sa kanilang mga larangan ng masinsinan. Ang mukha ni Katarina ay unti-unting nagseseryoso. Ang antas ng kaalaman ng mga estudyanteng Pilipino ay hindi nagpapahuli kanino man. Tara, mag-lunch tayo. Mas marami tayong oras para mag-usap. Anyaya ni Clara. Papunta sa student canteen, ipinakita nila sa amin ang library ng universidad. Bukas, 24,000,007. At nakita namin ang mga estudyante na nagdidiscuss kahit saan. Sa kantin, maraming estudyanteng Pilipino ang sumama sa aming mesa. May mga estudyante mula sa business, political science, natural sciences, at iba pang kolehiyo. Narinig namin na galing kayo sa Germany. Magdebate tayo. Hamon ni Juan, isang political science student. May kumpiyansang sagot ni Elena. Ang kinabukasan ng European Union at ang posibilidad ng pagbuo ng isang regional cooperation model tulad ng ASEAN, anong masasabi ninyo? Nang magsimula ang debate,
Unti-unti kaming nataranta. Ang lohika at kaalaman ng mga Pilipinong estudyante ay hindi simple. Nagsimula ang EU bilang isang economic union. Ngunit sa ASEAN, mas malaki ang pagkakaiba-iba ng kultura, kaya kailangan ng ibang diskarte. Paliwanag ni Juan sa matatas na Ingles. Ngunit ang pagkakaisa ng Europa, kung saan ang Germany ang sentro, ay hindi rin nalutas ang problema ng agwat sa pagitan ng silangan at kanluran, di ba? Matalas na puna ni Maria. Isang business administration student. Sinubukan ni Elena na sumagot, ngunit masyadong mahigpit ang lohika ng kanyang mga katunggali. At nagbigay pa sila ng mga tiyak na datos at halimbawa. Pagkalipas ng 1 oras, natapos ang debate, talo kami. At tanggap namin iyon. Ang saya! Ang gagaling ninyo, mga kaibigang German, nakangiting sabi ni Juan. Ngunit lalo kaming nahiya. Pabalik sa laboratorio, tinanong ako ni Miguel, ang computer science student. Narinig ko na papasok ka sa MIT. Balak ko ring mag-apply para sa aking PhD doon sa susunod na taon. Pwede mo ba akong bigyan ng payo? Oo naman. Pero bakit hindi ka mag-PhD sa Pilipinas? Tanong ko. Gusto kong tapusin muna ang masters ko dito bago umalis. Mahuhusay din ang mga propesor dito, lalo na sa larangan ng quantum physics. May ilang larangan ang Pilipinas na nauuna pa sa buong mundo. Isa na namang sorpresa. Quantum computing? Nauuna ang Pilipinas? Bago umalis, binigyan ni Clara si Katarina ng kanyang business card. Kung may pagkakataon tayong mag-collaborate sa research, kontakin mo ako. Kung mag-aaral ka sa Harvard, pwede tayong gumawa ng joint research. Tinanggap ni Katarina ang card na may komplikadong ekspresyon. Pagsakay namin sa bus, napakatahimik sa loob. Lahat ay tulala pa rin. Sabi ni Elena, puno ng pagod ang boses. Ang Ingles nila, parang mas magaling pa sa atin. Pag-amin ni Lucas. Ang antas ng kanilang pananaliksik ay hindi rin nagpapahuli, dagdag ni Katarina. Tumingin ako sa labas ng bintana. Iniisip kung gaano kami naging mayabang. Akala namin, ang pagpasok sa Ivy League ang sukdulan. Ngunit ngayon alam ko na ang mga taong ito ay magiging mga katunggali namin. Katunggali? Parang naunahan na nila tayo? Tuyong tawa ni Lucas. Nang gabing iyon sa hotel, nagkaroon kami ng seryosong usapan. Akala natin, tayo na ang pinakamagaling, sabi ni Elena. Mas masipag ang mga estudyanteng Pilipino, mas mapagkumbaba, at mas magaling magtulungan kaysa sa atin. Pagsusuri ni Katarina. At perpekto ang kanilang Ingles. Ipinagmamalaki natin na papasok tayo sa isang unibersidad na nagsasalita ng Ingles. Pero para sa kanila, parang basic lang iyon. Buntong hininga ni Lucas. Ang mga salita ni Miguel kanina ay umaalingaw-ngaw pa rin sa aking isipan. Mahigpit ang kompetisyon sa Pilipinas. Pero tinutulungan kami nitong lumago ng sama-sama. Magsikap din kayo. Isang kultura na naghihikayatan sa isa't isa kahit sa gitna ng kompetisyon. Iyon marahil ang lakas ng Pilipinas. Sa 2 araw, bumisita kami sa headquarters ng isang nangungunang tech conglomerate sa isang technopark. Siguro isang assembly plant lang ng electronics yan, sabi ni Tobias. Ang kanyang ama ay isang mataas na opisyal sa Siemens, kaya mayroon siyang tiyak na pagmamalaki sa industriya ng Germany. Ngunit pagpasok pa lang sa parke, ganap nang nagbago ang kanyang pag-iisip. Kumpanya ba to o isang lungsod? Bulalas ni Lucas. Ito ay parang isang maliit na lungsod na may 12-dosenang mga gusali ng pananaliksik at kumpletong pasilidad para sa mga empleyado. Ang nag-tour sa amin ay si Dr. Santos, pinuno ng research team ng kumpanya, isang nagtapos sa MIT. Hello sa inyo. Naging international student din ako tulad ninyo, ngunit pinili kong bumalik sa Pilipinas. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung bakit. Una, ang aming Software and AI Institute. Kasalukuyan kaming nangunguna sa pagbuo ng AI-driven solutions para sa global logistics at pinapaunlad namin ang AI para sa agrikultura na kayang mag-predict ng ani at sakit. AI para sa agrikultura? Posible ba yan? Manghakong tanong. Nasa trial stage na. Ang layunin ay i-commercialize ito sa susunod na 2 taon.
Tanong ni Tobias. Gumagawa rin ba kayo ng software para sa mga sasakyan? Siyempre, ang Mercedes-Benz, BMW at Audi ay mga kliyente namin, lalo na para sa kanilang autonomous driving systems. Kami ang pangunahing provider nila. Namutla si Tobias. Nalaman niya na ang mga kumpanya ng sasakyan sa sarili niyang bansa ay nakadepende sa teknolohiya mula sa Pilipinas. Susunod ay ang Green Technology Research Institute. Dito, partikular na interesado si Katarina. Dito namin dinedevelop ang mga susunod na henerasyon ng sustainable technology. Tingnan ninyo itong panel. Isang manipis na solar panel. Gamit ang panel na ito, kayang mag-generate ng kuryente mula sa indoor lighting, sapat na para sa mga maliliit na device. Ang energy efficiency nito ay 10 beses na mas mahusay kaysa sa kasalukuyang henerasyon. Imposible, bulalas ni Katarina. Tapos na ang development ng teknolohiyang ito at ibebenta na sa susunod na taon. Nakapag-order na ang Apple at Google sa Fintech Development Center. Isa na namang sorpresa ang naghihintay sa amin. Ito ay isang financial inclusion platform na binuo ng mga Pilipinong inhinyero. Ito ang may pinakamataas na security at user adoption sa Timog Silangang Asya. Gusto ninyong makita ang isang demo? Nagpatakbo ang isang researcher ng isang komplikadong transaksyon. Agad na lumabas ang resulta. Mas mabilis pa to kaysa sa sistema ng Deutsche Bank. Hindi makapaniwala si Lucas. Oo, ang Pilipinas ay isa sa mga nangungunang bansa sa mundo sa larangan ng financial technology. Sa tanghalian, kumain kami kasama ang mga empleyado ng kumpanya, karamihan ay mga batang inhinyero. Bakit hindi kayo magtrabaho sa ibang bansa? Mas mataas ang sahod sa Silicon Valley, tanong ko sa isang inhinyero. Ngumiti siya at sumagot. Mas masaya dito. Direkta kaming lumilikha ng mga pinaka-advanced na teknolohiya sa mundo at ang Pilipinas ay nasa landas na maging tech hub ng ASEAN. Walang dahilan para umalis. Sa hapon, binisita namin ang kanilang innovation center, flexible screen displays, brain-computer interface tech, space-grade components. Mga prototype lang to, di ba? Hindi makapaniwala si Lucas. Oo, lahat ay magiging commercialized sa loob ng 2 hanggang 3 taon. Sa huli, ang Biotech Institute. Gumagawa rin sila ng biotechnology dito? Gulat ni Tobias. Dinedevelop namin ang DNA-based computational chips na kayang mag-diagnose at magamot ng sakit ng direkta sa loob ng katawan. Nang matapos ang tour, sinabi ni Dr. Santos, maaring hindi malaki ang Pilipinas, ngunit pinapatakbo namin ang mundo gamit ang teknolohiya. Kayo rin, mangarap kayo ng malaki. Sa bus pabalik, muling tahimik ang lahat. Anong sasabihin ko kay Papa? Napahawak sa ulo si Tobias. Hindi pala kayang tumakbo ng industriya ng Germany nang wala ang teknolohiya mula dito. Akala ko ang medisina na ang pinaka-advanced na larangan? Tulala ring sabi ni Katarina. Ang mga bagay na ide-develop pa lang natin sa susunod na 10 taon, ginagawa na nila ngayon. Buod ni Lucas. Naramdaman ko ang pagguho ng aking pagmamalaki bilang isang Aleman. Ang Germany, ang technological powerhouse, ay tila naging nakaraan na kapag itinabi sa Pilipinas. Pero ang mas nakakamangha, ang mga taong iyon ay talagang nag-enjoy sa hinaharap, sabi ni Elena. Tama, ang mga mata ng mga Pilipinong inhinyero ay puno ng buhay. Hindi ito pakiramdam ng pagiging alipin, kundi tunay na pagmamahal sa trabaho. Pagbalik sa hotel, hindi pa rin nawawala ang aming pagkabigla. Para saan pa't papasok tayo sa Ivy League? Tinawanan ko ang sarili ko. Baka mas mabuti pang mag-aral sa Pilipinas? Pabirong sabi ni Katarina. Nang gabing iyon, isinulat ko sa aking tala-arawan. Ngayon, nakita ko ang hinaharap. At ang hinaharap na iyon ay nasa Pilipinas. Sa ika-4 na araw, binisita namin ang Philippine Science High School o PSI. Mga high school students lang, gaano na ba sila kagaling? Sinubukan ni Lucas na bawiin ang kanyang kumpiyansa. Ngunit pagpasok sa paaralan, muling gumuho ang kumpiyansang iyon.
7:30 ng umaga. Puno na ng mga estudyante ang campus grounds. Maririnig ang iba't ibang wika mula sa mga pasilyo. Kakasalita lang ba ng Hapon ng estudyanteng iyon? Gulat ni Elena. Sinalubong kami ng punong guro. Maligayang pagdating. Ang aming mga mag-aaral ay sabik na makilala kayo. Mga mag-aaral mula sa isang prestihiyosong paaralan sa Germany. Ang unang klase na pinasok namin ay isang debate sa Ingles na may paksang Coexistence of Humans and AI. Isang estudyante ang tumayo para magpresenta sa Ingles, ngunit kailangan kong isulat ang aking mga tala sa Aleman. Ang pag-unlad ng AI ay hindi maiiwasan. Ngunit ang pagkamalikhain at damdamin na natatangi sa tao ay hindi mapapalitan. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang lohikal na istruktura ng kanyang talumpati na nasa antas ng isang graduate student. Ilang taon na ang estudyanteng iyan? Bulong ni Katarina. 17 po, sagot ng isang guro sa tabi namin. Nang magsimula ang debate, mas lalong naging kamangha-mangha. Gumagamit ang mga estudyante ng Ingles, Filipino, at isang pangatlong wika para magtalo. Sa recess, isang estudyante ang lumapit sa amin. Hi, ako si Andres. Matatas siyang magsalita ng Aleman. Ilang wika ang alam mo? Tanong ko. Filipino, Ingles, Hapon, Mandarin. Itong German, pinag-aaralan ko pa lang. 5 wika. Lahat kami ay napanganga. Dito, average lang yan. Kailangan mo talagang marunong ng at least 3 o 4 na wika. Susunod ay klase sa math. Advanced calculus na, to sa kolehiyo. Gulat kong sabi habang nakatingin sa blackboard. Oo, kailangang matapos na yan ng mga grade 10 students. Paliwanag ng guro. Isang estudyante ang nagsagot sa pisara kahit na natanggap na ako sa MIT at magaling sa math. Nakakamangha ang bilis niyang mag-solve. Mas lalong nakakagulat ang tanghalian sa kantin. Mga estudyanteng kumakain habang nagme-memorize ng vocabulary. Naka-earphones at nakikinig sa mga lecture. Nag-aaral pa rin kahit lunch break? Tanong ni Elena. Time is gold, ate. Sagot ng isang estudyante habang nakangiti. Isang salita sa isang araw. 365 na salita na yan sa isang taon. Sa hapon, pinanood namin ang mga aktibidad ng mga club. Ang science club ay gumagawa ng mga eksperimento na pangkolehiyo. Ang Model United Nations Club ay ginagaya ang isang tunay na sesyon. Last year, 4 sa mga graduates namin ay nakapasok sa Harvard, 3 sa Yale, at 5 sa Stanford. May pagmamalaking sabi ng estudyanteng nag-tour sa amin. Mga estudyanteng may parehong layunin sa amin, ngunit ang antas ng kanilang paghahanda ay ganap na naiiba. Pagkatapos ng klase, mas naging buhay ang paaralan. Puno ang library, uwian namin 10 sa manggabi. Tapos mag-aaral sa bahay hanggang 1 ng umaga. Paliwanag ni Andres. Hindi makapaniwala si Katarina. Hindi ka napapagod? Masaya kaya? Ang sarap matuto ng mga bagong bagay. Nooy isang babaeng estudyante ang lumapit. Kayo po ba si Katarina? Nabasa ko po yung paper ninyo sa Nature. Paano mo nalaman? Ang galing po ng research ninyo sa stem cells. Plano ko rin pong kumuha ng med. Pwede po ba akong magtanong ng ilang bagay? Isang high school student na nagbasa at nakaunawa ng isang papel sa Nature. Bago kami umalis, sinabi ni Andres sa amin. Siguro, iniisip ninyo na puro aral lang ang mga estudyanteng Pilipino, di ba? Pero nag-aaral kami para bumuo ng isang mas magandang mundo. Kayo rin. Galingan ninyo. Sa bus, hindi kami makapagsalita. Noong kaedad natin sila, anong ginagawa natin? Bulong ni Lucas. Nagga-games? Nagpa-party? Nahihiyang sabi ni Tobias. Nagga-game 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 sabi ni Tobias. Ang mga batang yon. Sa loob ng 5 taon, bitin na sabi ni Elena, ay magiging tunay nating mga katunggali. Sila na ang ating mga katunggali. Seryosong sabi ni Katarina.
Akala natin mga henyo tayo. Pero dito, may daan-daang batang tulad nila. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng takot. Naniniwala kami na ang edukasyon ng Germany ang pinakamahusay. Ngunit kung ikukumpara sa pagnanasa ng mga estudyanteng Pilipino, ito ay nagiging kupas. Paano kami makikipagkumpetensya sa kanila? Hindi. Isang mas mahalagang tanong ang pumasok sa aking isipan. Para saan ba tayo nag-aaral? Sa ikalimang araw, binisita namin ang Intramuros at Fort Santiago. Sige, mamasyal naman tayo para makapag-relax, sabi ni Tobias, pagod ang boses. Ngunit ang ganda at pagkakayari ng mga lumang arkitektura ay nagpamangha sa amin. Daan-daang taon na, itong nakatayo? Hindi makapaniwala si Elena. Ipinaliwanag ni Kuya Jose. Pinahahalagahan ng Pilipinas ang pagpapanatili ng cultural heritage. Ito ang puso ng bansa. Paano nila ito napangalagaan ng ganito kahusay? Tanong ko. Dahil ipinagmamalaki ng mga Pilipino ang kanilang kasaysayan at tradisyon. Ang National Museum of History ay lalo pang nag-iwan ng malalim na impresyon sa amin. Nakatago dito ang hindi mabilang na mga pambansang yaman. Ipinapakita ng mga artifact na ito ang kasaganaan ng nakaraan, sabi ni Katarina. Isang tour guide ang nagpaliwanag sa amin. Ang Pilipinas ay isang lugar na napapanatili ang kanyang cultural identity sa pinakamahusay na paraan, habang isa ring lipunang bukas sa modernisasyon. Ang balanseng ito ang lakas ng Pilipinas. Sa gabi, pumunta kami sa isang night market sa BGC. Daan-daang mga stall, amoy ng masasarap na pagkain. Ano to? Turo ni Lucas sa isang kakaibang itsura ng prutas. Durian. Medyo matapang ang amoy, pero masarap. Gusto ninyong subukan? Sinubukan naming lahat, ngunit si Katarina lang ang nagtagumpay. Mas masarap kaysa sa inaakala ko. Nagpalakpakan ang lahat sa kanyang katapangan. Habang naglalakad sa night market, naramdaman namin ang sigla ng mga tao. Mahigit 10 na ng gabi, pero marami pa ring pamilya na kasama ang kanilang mga anak. Ang mga tindero ay magiliw na nag-aanyaya. Hindi tulad ng mga palengke sa Germany, pag-amin ni Tobias. Dito, parang laging piyesta ang buhay, paghanga ni Elena. Nooy isang may-ari ng stall ang kumausap sa amin. Galing kayong Germany? Paborito ko ang German beer. Inalok niya kami ng inumin. Pag nasa Pilipinas, kailangan niyong tikman ito, ang paghahalo ng tradisyon at modernidad. Ito ang estilo ng Pilipinas. Pauwi sa hotel, inayos namin ang aming mga nakita. Isang bansang nagpapahalaga sa nakaraan habang tumitingin sa hinaharap. Sabi ni Katarina, ito ang dual identity ng Pilipinas. Sang-ayon ko. Sa ika-6 na araw, binisita namin ang isang startup incubator sa isang tech hub. Karamihan naman ng mga startup ay nabibigo, di ba? May pagdududang sabi ni Tobias. Ang kultura ng Germany ay lubos na nagpapahalaga sa katatagan. Ngunit pagpasok sa gusali, ibang-iba ang hangin. Puno ito ng enerhiya. Hi guys! Ako si Mai, ang manager ng incubator, sabi ng isang 28 taong gulang na babae. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang 2 unicorn companies. Unicorn? Gulat ni Katarina. May unicorn ang Pilipinas? Sa ngayon, may 4 o 5 na at patuloy itong dumarami. Ang unang kumpanya ay isang AI healthcare platform. Hello, ako si Tonyo, ang CEO, sabi ng isang 27 taong gulang. Itinatag ko ang kumpanya noong huling taon ko sa kolehiyo. Ngayon, may 250 empleyado na kami na may valuation na 1.2 billion. Nagdemo siya ng isang AI na kayang mag-diagnose ng 20 sakit mula sa isang X-ray film na may 98% accuracy. 70% ng mga ospital sa Pilipinas ay gumagamit na nito. Sa susunod na taon, papasukin namin ang European market. Ang ikalawang kumpanya ay isang green tech company. Hello, ako si Patricia, ang CEO. 29 years old, sabi niya. Dinedevelop namin ang isang enzyme na kayang tumunaw ng plastic. Lahat ng klase ng ordinaryong plastic ay kayang matunaw
ng tuluyan sa loob ng 3 araw. Nagtapos siya ng science sa isang national university. Iniwan ang kanyang PhD program para mag-startup. Mas mahalaga ang paglutas ng mga tunay na problema kaysa sa pagsusulat ng isang thesis. Sa tanghalian, kumain kami kasama ang mga empleyado ng mga startup. Bakit hindi kayo magtrabaho sa malalaking kumpanya? Tanong ko. Mas masaya dito. Nababago namin ang mundo. Sagot ng isang empleyado habang nakangiti. Paano kung mabigo kayo? Tanong ni Tobias. Ang pagkabigo ay isang karanasan din. Sa Pilipinas, nirerespeto namin ang mga nabigong negosyante dahil kaya nilang bumangon at sumubok muli. Pag-alis sa center, ganap kaming natulala. Sa Germany, hindi mo maiisip ang ganitong eksena. Pag-amin ni Tobias. Gusto ng mga kabataang Pilipino na baguhin ang mundo. Paghanga ni Lucas. Nang gabing iyon, nagkaroon kami ng seryosong usapan. Ano ba ang hinahanap natin? Tanong ko. Ang mga kabataang Pilipino ay ginagawang katotohanan ang kanilang mga pangarap. Tayo naman, sinusundan lang natin ang landas na ginawa ng iba, marahil. Maingat na sabi ni Tobias. Tayo ang tunay na mga talunan. Nang gabing iyon, nagdesisyon ako. Ang diploma mula sa MIT ay hindi ang huling layunin. Kailangan kong isipin kung para saan ko ito gagamitin. Hindi ako tinuruan ng Pilipinas tungkol sa teknolohiya. Tinuruan ako nito tungkol sa pananaw sa buhay. Ang tapang na sumubok. Sa ika-7 araw, sa umaga, binisita namin ang isang lumang simbahan. Pasyal na naman? Tila pagod na si Lucas. Ngunit ang ganda ng lumang simbahan na nakikita ang anino sa lawa ay nagpatulala sa amin. Paano nangyari to? Bulalas ni Elena. Ipinaliwanag ni Kuya Jose. Sa gitna ng pag-unlad, palaging pinoprotektahan ng Pilipinas ang mga cultural heritage nito. Ang nakaraan at hinaharap ay magkasamang nabubuhay. Mula sa Pampang, nakita namin ang simpleng buhay ng mga tao sa tabi ng lawa, salungat sa mga nagtataasang gusali sa di kalayuan. Ang pag-abandona sa nakaraan ay hindi pag-unlad. Ang paghakbang patungo sa hinaharap na nakatuntong sa pundasyon ng nakaraan ang tunay na pag-unlad. Sa hapon, binisita namin ang isang creative complex na ginawang muli mula sa isang lumang pabrika. Dating pabrika ito? Gulat ni Lucas. Puno ito ng mga art gallery at design shop. Pinapanatili ang kasaysayan habang lumilikha ng bagong halaga. Paliwanag ng isang manager. Nakilala namin ang isang designer. Ang kanyang mga gawa ay kahanga-hanga. Pinagsasama ang mga tradisyonal na pattern ng telang pinya sa modernong fashion. Sikat ang disenyong ito sa Paris. Mga tradisyonal na pattern, naging modernong fashion. Gulat ni Katarina. Oo, ito ang paraan para ipakilala ang pagkakakilanlang Pilipino sa mundo. Nakakita kami ng isang artisan na gumagawa ng mga produktong gawa sa kawayan. Isang tradisyonal na material, ngunit pinagsama sa 3D design. Iyan ang estilong Pilipino, may pagmamalaki niyang sabi. Pauwi. Malalim ang aming iniisip. Ipinagmamalaki rin ng Germany ang kasaysayan, sabi ni Tobias. Ngunit ikinukulong lang natin ito sa mga museo. Dagdag ni Katarina. Samantalang ang Pilipinas, dinadala nila ang kasaysayan sa kasalukuyan, buod ni Lucas. Sa huling gabi, pumunta kami sa isang distrito na kilala bilang lugar ng mga kabataan. Nang makarating kami, nagulat kami. Kulturang Hapon, Koreano, at kanluranin ay naghalo-halo. Nag-dinner kami sa isang restaurant na pag-aari ng isang Filipino-American. Napakagaling niyang mag-Filipino. Bumalik ako sa Pilipinas, 10 taon na ang nakalipas. Ngayon, ito na ang aking tahanan. Malugod akong tinanggap ng mga Pilipino. Pagkatapos kumain, naglakad-lakad kami. Japanese ramen shop, Korean fried chicken, Italian restaurant. Pumasok kami sa isang coffee shop. Ang BM, Maang Puli M, ang may-ari ay isang Dutch, ang asawa niya ay Pilipina. Nagkakilala kami sa Amsterdam, nagpakasal at lumipat sa Pilipinas. Hindi ko pinagsisihan. Napakalaki ng enerhiya at oportunidad sa Pilipinas. Masyadong tahimik ang Europa,
Ang Pilipinas, araw-araw nagbabago at umuunlad. Sa isang kalapit na plaza, mga taong may iba't ibang nasyonalidad ang nagsasayawan. Mga Pilipino, Hapon, Koreano, at iba pang taga-timog silangang Asya ay sumasayaw ng K-pop. Ito ang tunay na komunidad ng ASEAN, paghanga ni Tobias. Pagbalik sa hotel, sinabi ni Kuya Jose ang kanyang huling salita. Hindi perpekto ang Pilipinas. Marami ring problema. Ngunit palagi kaming nagsisikap na umunlad. Palaging kumikilos. Iyon ang lakas ng Pilipinas. Bukas, kailangan na naming umuwi. Ngunit ang Pilipinas ay nagkaroon na ng lugar sa aking puso. Sa umaga ng huling araw, habang nag-iimpake, lahat kami ay nalilito. Isang linggo na ang nakalipas. Buntong hininga ni Elena. Sa bus papuntang airport, sinimulan naming buuin ang aming biyahe. Ano ang pinakanakakagulat? Tanong ko. Lahat, sagot ni Tobias. Mula sa pitaka, lahat ay lampas sa aming inaasahan. Oo nga, sabi ni Katarina. Pagdating sa Naya, laking gulat namin. May mga naghihintay sa amin sina Miguel at Clara mula sa UP at si Andres mula sa Pisay. Dumating talaga kayo? Naantig si Katarina. Siyempre, uuwi na ang mga kaibigan namin. Nakangiting sabi ni Miguel. Binigyan kami ni Clara ng maliliit na regalo, mga miniature na jeepney. Good luck sa inyo. Inabutan kami ni Andres ng isang liham na nakasulat sa Aleman. Kahit nasa Germany na kayo, keep in touch. Oo naman, taos puso kong sagot. Ginamit namin ang mga huling sandali sa isang coffee shop sa airport. Sa totoo lang, noong una, minamaliit namin ang Pilipinas, pag-amin ko. Alam namin, ngumiti si Miguel. Bihira kasing makita ng mga dayuhan ang Pilipinas sa ganitong anggulo. Pero iba na ngayon, sabi ni Tobias. Naiintindihan ko na kung bakit ang Pilipinas ay isang bansang may napakalaking potensyal. Makahulugang sinabi ni Clara. Hindi lang ito tungkol sa teknolohiya o ekonomiya, ang ugali ng mga tao ang lumilikha ng isang maunlad na bansa. Tama, tango ni Katarina, ang diwa ng pagsubok, ang kabutihan, at ang pag-asa sa hinaharap ng mga Pilipino. Oras na para sumakay. Nagyakapan kami at nangakong mag-uusap pa rin. Pagpasok sa departure area, lumingon ako at kumakaway pa rin sila. Habang naghihintay sa eroplano, nag-usap kami sa huling pagkakataon. Nagbago na ba talaga tayo? Tanong ni Tobias. Nagbago na. Tiyak kong sagot. Ang tayo isang linggo na ang nakalipas at ang tayo ngayon ay dalawang magkaibang tao. Tama, sang-ayon ni Elena. Dati, gusto kong maging pinakamagaling. Ngayon, naiintindihan ko kung bakit kailangang maging pinakamagaling. Malalim na sabi ni Lucas. Tinuruan tayo ng Pilipinas ng pagpapakumbaba, ng pagnanasa, at ng kahalagahan ng sama-samang pag-unlad. Tumunog na ang anunsyo para sa aming flight. Pagsakay sa eroplano, bumalik sa aking isipan ang mga alaala ng nakaraang linggo. Ang janitress sa Naya, ang BGC sa gabi, ang debate sa mga estudyante ng UP, ang teknolohiya ng hinaharap sa Technopark, ang mga estudyanteng puno ng sigasig sa Pisay, ang ganda ng Intramuros, ang mga startup na may tapang na humamon, ang Maynila, kung saan magkasama ang nakaraan at hinaharap. Mamimiss ko ang Pilipinas, bulong ko. Mamimiss lang? Ngumiti si Tobias. Bakit hindi tayo mamuhay tulad ng mga Pilipino? Oo naman, sabay-sabay naming sabi. Umangat na ang eroplano. Ang lupain ng Pilipinas mula sa bintana ay unti-unting lumiliit. Hindi ito isang paalam, kundi isang bagong simula. Pagbalik sa Germany, mamumuhay kami ng ibang buhay. Mas mapagkumbaba, mas may pagnanasa, at may mas malalaking pangarap. Ang pinakamalaking regalong ibinigay sa amin ng Pilipinas ay isang bagong pananaw, isang pananaw sa mundo, isang saloobin sa hinaharap, at ang kahulugan ng sama-samang paglago. Salamat, Pilipinas. Bulong ko sa aking sarili. Sana, sa isang araw, magkita tayong muli. Sa isang araw,
na kami ay mas lumago na.